Sa pagsisimula ng bagong taon, Scorpio, may isang tahimik na galaw na nagsisimulang umusbong sa ilalim ng lahat. Hindi ito nag-ingay. Hindi ito nagmamadali. Naghihintay ito gaya ng matagal mo ring ginawa. Habang ang iba ay humahabol sa lantad na tagumpay, ang iyong paglalakbay ay laging nagaganap sa katahimikan, sa pagtitiyaga, sa mga sandaling walang pumapalakpak. Ngunit paano kung ang mga pagkaantala ay hindi pagtanggi? Paano kung ang mga akala mong nawala ay sadyang itinago lamang, iniingatan hanggang sa tamang oras? Hindi ito tungkol sa biglaang swerte. Ito ay tungkol sa isang bagay na matagal nang inihahanda, at ngayon ay handa nang ihayag. Ang tanong ay, nakikinig ka na ba ngayon? Scorpio, dumarating ang bagong taon hindi sa ingay, kundi sa linaw. Mararamdaman mo ito sa pagitan ng mga pag-iisip, sa katahimikang pumapalit sa dating tensyon. Sa mahabang panahon, tahimik mong pasan ang mga responsibilidad, nagtitiwala sa iyong kutob habang tila mailap pa ang resulta. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may unti-unting nagkakahanay. Ang kabanatang ito ay tungkol sa mga bagay na itinago, hindi itinanggi, mga yaman, ideya, at oportunidad na lumalakas sa labas ng pansin. Habang umiikot ang taon, may mga banayad na palatandaang lilitaw, inaanyayahan kang silipin muli ang mga landas na minsan mong binaliwala. Ang kayamanan dito ay higit pa sa mga numero, ito ay pagbabalik ng kumpiyansa, paghubog ng lakas, at tiyempong sa wakas ay tumatama sa iyong pagsisikap. Hindi ka nagsisimula muli, umaabante ka, dala ang lahat ng pinaghirapan mo. Makinig ng mabuti. Hindi ka itinutulak ng bagong taon, inihahayag nito ang matagal nang naghihintay sa iyong pagiging handa. Pagtiwalaan ng tahimik na galaw eksakto, matiisin, at ngayon ay malinaw na yun na. Iyan tahimik ay pakikibaka. Para sa Scorpio, ang pakikibaka ay hindi kailanman maingay. Hindi ito dumating na may dramatikong pagbagsak o lantad na pagkasira. Sa halip, ito'y nagpakita bilang pagtitiis, ang uri ng lakas na walang pumapalakpak. Pinasan mo ang mga responsibilidad na hindi naman talaga para sa'yo, nagsakripisyo ng walang kasiguruhan, at nanatiling disiplinado kahit nananatiling malabo ang resulta. May mga sandaling pakiramdam mo'y naglalaho ang pagsisikap, na ang pag-unlad ay nasa iyong pagkatao lamang, hindi sa iyong kalagayan. Nakita mong mas mabilis umusad ang iba, mas maingay, mas lantad, mas kaunti ang hadlang. At gayon paman, nanatili kang matatag. Hindi dahil madali, kundi dahil ang pagsuko ay hindi kailanman naging likas sa'yo. Sa loob-loob mo, may mga tanong na tahimik na sumisilip, sinusubok ba ako? May hindi ba ako nakikita na nakikita ng iba? Ngunit kahit may pagdududa, nagpatuloy ka. Nag-angkop ka. Natuto ka. Hinasa mo ang mga kutob na lalo lamang tumitibay sa ilalim ng pressure. May mga gabing tila napakalayo ng kinabukasan, halos hindi maabot. Mga panahong pinili mo ang pagpipigil kaysa bugso, ang pasensya kaysa shortcut. Habang ang iba ay humahabol sa agarang gantimpala, ikaw na hindi mo namamalayan, ay bumubuo ng lalim, kamalayang pinansyal, kontrol sa emosyon, at estratehikong pag-isip. Hindi na sayang ang mga taong iyon. Mga panahong humubog ang mga iyon. Ang nagpabigat sa yugtong ito ay hindi lamang ang kakulangan ng nakikitang gantimpala, kundi ang katahimikang bumabalot dito. Iilan lamang ang nakapansin kung gaano karami ang pinananatili mong buo. Mas kakaunti ang nakaunawa sa mga panloob na laban na iyong napagtagumpayan para lamang magpatuloy. Ngunit may silbi ang katahimikang ito. Pinrotektahan nito ang umuusbong sa loob mo. Iningatan nito ang iyong focus, hinasa ang kakayahan mong damhin ang tamang tiyempo sa halip na pilitin ang resulta. Ang pakikibakang ito ay hindi para wasakin ka. Ito'y para sanayin ka, kilalanin ang halaga bago pa ito maging lantad, at magtiwala sa sarili kahit wala ang panlabas na pagpapatunay. At ngayon, habang umuusad ang bagong taon, nagiging malinaw ang saysay ng tahimik na pagtitiis na yon. Ang binuo mo sa gitna ng pakikibaka ay hindi nawala. Naghintay lamang. At sa lalong madaling panahon, magkakaroon ito ng patutunguhan. Iyan ay nakatagong pinto. Ang hindi mo namalayan sa mga tahimik na taong iyon, Scorpio, ay hindi lahat ng pintuan ay mukhang oportunidad sa unang pagdaan mo. May mga pintong karaniwan lang ang anyo. May mga mukhang abala o sagabal. Mayroon ding tila patungo sa wala. Ngunit ang nakatagong kayamanan ay bihirang magpakilala. Naghihintay ito sa likod ng pamilyar, sa paulit-ulit na gawain, sa mga sandaling muntik mo ng lampasan dahil wala itong kinang. Dito tahimik na nagbabago ang iyong kwento.
Ang nakatagong pinto ay hindi kailanman nakasara, hindi lang ito napapansin. Nasa mga kasanayang minamaliit mo, sa mga koneksyong hindi mo minadaling gamitin, sa mga ideyang itinabi mo dahil pakiramdam mo'y hindi pa tamang oras. Habang nakatuon ka sa pag-survive at sa pagiging matatag, may iba palang nabubuo, lakas ng posisyon, malinaw na pananaw, tamang pwesto. Natutunan mo kung paano gumagalaw ang mga sistema, paano kumikilos ang mga tao, at paano binabago ng tiempo ang resulta. May mga palatandaan, banayad lamang. Isang usapang tumatak sa isip mo ng mas matagal kaysa inaasahan. Isang gawain na tila mas mabigat kaysa dapat, ngunit may kakaibang halaga. Isang responsibilidad na mas marami ang itinuro kaysa sa ibinayad. Noong panahong iyon, walang sumigaw ng kayamanan. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, nagiging malinaw ang hulma. Inihahanda ka ng mga sandaling ito na makakita ng halaga kung saan ang iba ay nakikita lamang ang rutina. Hindi nabubuksan ang nakatagong pinto sa puwersa. Tumatalima ito sa kamalayan. At habang umuusad ang bagong taon, tumatalas ang iyong kamalayan. Nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad na nakapaloob sa mga alam mo na. Ang isang pamilyar na bagay ay biglang nag-iba ang pakiramdam, hindi nakakapukaw, kundi may pangako. Ganyan nagpapakilala ang pintong ito, sa pagkilala, hindi sa biglaang gulat. Hindi ito tungkol sa paghahabol ng bago. Ito'y tungkol sa pagbabalik na may bagong mga mata. Bumubukas ang pinto kapag tumigil ka sa tanong na, bakit hindi pa nangyayari, at nagsimula kang magtanong ng, ano na ang binuo ko na hindi ko palubusang nagagamit. Ang pagbabagong iyon ang nag-iba ng lahat. Ang naghihintay sa likod ng pintong ito ay hindi swerte. Ito ay pagkakatugma. Gantimpala ito ng pasensyang sumalubong sa linaw. At sa oras na makita mo ito, hindi mo na ito magagawang hindi pansinin. Ang nakatagong pinto ay hindi nawawala, inaanyayahan ka nitong umusad, tahimik at may tiwala, sa eksaktong sandaling handa ka nang pumasok. Iyan ay pagbabago ng bagong taon. Hindi dumarating ang pagbabago na parang bigla ang pagsabog, Scorpio. Dumadating ito ng tahimik, halos banayad, gaya ng bukang liwayway na pumapalit sa dilim ng hindi nag-ingay. Isang sandali, tila pareho pa rin ang lahat. Sa susunod, mapapansin mong nag-iba na ang iyong mga reaksyon. Ang pressure na dati mabigat ay nagiging kayang-kaya na. Ang mga pagdududang minsang malakas ang etyo ay unti-unting humuhupa. Ganito gumagana ang bagong taon para sa iyo, hindi sa pamamagitan ng pagkagambala, kundi sa pagkakaayos muli. Maaaring hindi mo agad makilala ang pagbabagong ito bilang pag-unlad. Walang dramatikong pangyayari, walang agarang gantimpala. Sa halip may linaw. Nagsisimula mong makita kung saan tumatagas ang iyong enerhiya, kung saan dapat protektahan ang iyong oras, at kung saan talaga may saysay ang iyong pagsisikap. Ang mga desisyon ay hindi na emosyonal, mas eksakto na. Humihinto ka sa paghahabol ng pag-apruba at nagsisimulang magtiwala sa sarili mong pakiramdam ng tamang tiyempo. Mahalaga ito dahil ang kayamanan, lalo na ang uri na tumatagal, ay hindi tumutugon sa pagmamadali. Tumutugon ito sa pagiging handa. At ang pagiging handang iyon ang dala ng bagong taon sa iyo. Humuhupa ang kaguluhan, hindi dahil mas naging madali ang buhay, kundi dahil mas naging matatag ka. Nagsisimula kang pumili ng iba. Humihinto ka bago tumugon. Naghihintay ka hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kumpiyansa. Ang pinaka-nagbabago ay ang ugnayan mo sa kawalang katiyakan. Kung dati nababalisa ka sa mga hindi pa nakikita, ngayon ay nagiging mausisa ka. Nauunawaan mo na hindi lahat ay kailangang malinaw agad. May mga resulta na lumilitaw lamang kapag naitanong ang tamang tanong o kapag binitiwan ang maling tanong. Banayad ang pagbabagong ito sa isipan, ngunit napakalakas. Ito ang pundasyon ng susunod na darating. Maaaring hindi ito mapansin ng iba. Ayos lang iyon. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa pagiging nakikita, ito ay tungkol sa pagiging nakaayon. Hindi hinihiling ng bagong taon na magmadali ka. Inaanyayahan ka nitong kumilos ng sinadya, mulat sa iyong halaga, may kamalayan sa iyong pwesto. At sa katahimikang ito, may mahalagang pagkaunawang nananatili, hindi ka na naghahanda, ikaw ay pumupwesto na. Nangyari na ang pagbabago at dahil tahimik itong nangyari, mas permanente ito kaysa sa anumang pinilit kailanman. Iyan ay paghahayag ng kayamanan. Kapag dumating ang paghahayag, Scorpio, hindi ito sumasabog bilang isang dramatikong sorpresa. Pakiramdam nito ay pamilyar, halos inaasahan, ngunit may malalim na ginhawang dala.
Sapagkat ang nahahayag ay hindi kailanman nabuo ng magdamag. Hinubog ito ng dahan-dahan sa pagpipigil, sa masusing pagmamasid, at sa mga desisyong ikaw lang ang nakaunawa. Hindi ibinibigay ng bagong taon ang kayamanan, inilalantad nito kung saan ito matagal nang naghihintay. Maaaring dumating ang paghahayag sa pamamagitan ng pagkilala. May taong sa wakas ay makakakita ng tunay na halaga ng iniaalok mo. Isang kasanayang dati mong inakalang karaniwan ay nagiging mahalaga. Isang tungkuling tahimik mong pinasan ay lumalawak tungo sa otoridad. Ang nagbabago ay hindi lamang ang oportunidad, kundi ang paraan ng pagtanggap mo rito. Walang panik, walang pagmamadali. May linaw lamang. Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng sandaling ito dahil matagal mo na itong pinaghandaan. Ang kayamanan dito ay hindi padalos-dalos na tubo. Ito ay katatagan, lakas ng pwesto, at pagpili. Ito ang kakayahang huminga ng hindi binibilang ang bawat galaw. Ito ay ginhawang may kasamang kontrol. At marahil ang pinakamahalaga, ito ang patunay na ang iyong pasensya ay hindi nasayang. Ang pagsisikap na ibinuhos mo ng walang agarang balik ay nagsisimulang umikot pabalik sa'yo, ngayon ay may dalang momentum. Maaaring may kasamang desisyon, isang hakbang na hinihiling sa'yong umusad nang hindi ka nag-aalinlangan. Hindi dahil garantisado ang resulta, kundi dahil ikaw ang garantisado. Ito na ang kaibahan ngayon. Hindi mo na sinusubukang patunayan ang iyong halaga. Pinipili mo na kung saan mo ito ilalagay. Binabago ng paglipat na ito ang lahat ng nahahawakan nito. Ang nagpapalakas sa paghahayag na ito ay ang tahimik nitong kumpiyansa. Hindi mo kailangang ipahayag. Hindi mo kailangan ng pagpapatunay. Ang mga palatandaan ay unang umaayon sa loob, kalmadong katiyakan, nakaugat na pananabik, at sinusukat na kilos. Sa labas, kusang sumusunod ang mga resulta, hindi sabay-sabay, ngunit tuloy-tuloy. At habang inihahayag ang kayamanang ito, may isa ka pang mapagtatanto, hindi pa ito ang rurok. Ito ang pundasyon. Hindi ka ginagantimpalaan ng bagong taon ng isang pagtatapos, binubuksan nito ang isang kabanata kung saan sinusuportahan ng seguridad ang paglago, at ang paglago ay hindi na nakakatakot. Ang itinago ay hindi nawala. Nag-mature ito. At ngayon, sinasalubong ka nito sa eksaktong antas na kaya mo nang panatilihin. Naaktibo din panloob ng lakas ng Scorpio. Habang unti-unting tumitimo ang realidad ng bagong kabanatang ito, Scorpio, may isang bagay sa loob mo ang nagigising, hindi maingay, hindi agresibo, kundi may hindi mapagkakailang katiyakan. Ito ang panloob mong lakas na muling umaandar. Ang bahaging hinubog sa mga panahong tahimik, hinasa ng pagpipigil, at pinatibay ng pagtitiwala sa sarili. Hindi ka na basta tumutugon sa mga pangyayari. Sumasagot ka na mula sa kamalayan. Mapapansin mong mas malinaw na ngayon ang iyong kutob. Ang mga desisyong dati inaabot ng ilang araw ng pagdududa ay nagagawa mo na ng may kalmadong eksakto. Ramdam mo kung kailan dapat magsalita at kung kailan ang katahimikan ang may mas bigat na otoridad. Hindi ito panginibabaw, ito ay presensya. At ang presensyang may ugat ay kusang humihila ng respeto. Mararamdaman ito ng mga tao kahit hindi nila maipaliwanag kung bakit. Ang pag-aktibong ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa sarili ng walang takot. Natutunaw ang pag-aalinlangan na minsang pumigil sa iyo, hindi dahil nawawala ang panganib, kundi dahil mas tumitibay ang tiwala mo sa kakayahan mong humawak ng anumang resulta. Nagtitiwala ka sa kakayahan mong mag-angkop. Nagtitiwala ka sa iyong paghuhusga. Nagtitiwala ka sa iyong tiyempo. Ang pinakanagbabago ay kung paano mo hinahawakan ang iyong enerhiya. Hindi mo na ito ikinakalat para lamang makakuha ng katiyakan o pag-apruba. Pinoprotektahan mo ito. Ipinupuhunan mo ito ng may layon. Kaya ngayon, iba na ang tugon ng mga oportunidad sa iyo. Sinasalubong ka nila kung nasaan ka, matatag, mulat sa sarili, at handa. Kasabay ng panloob na lakas na ito ang pagkilatis. Hindi lahat ng alok ay karapat-dapat sa iyong atensyon. Hindi lahat ng pinto ay kailangang buksan. Nauunawaan mo na ang tunay na lakas ay nasa pagpili. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may mga opsyon ka, hindi dahil pumasok ang swerte, kundi dahil umayon ang lahat. Habang na-activate ang kapangyarihang ito, ang bagong taon ay hindi na tila panimulang guhit kundi patunay. Hindi ka na naghihintay ng pahintulot para umusad. Ikaw ay gumagalaw na, may linaw, may kumpiyansa, at may tahimik na otoridad na hindi minamadali at hindi natitinag. Iyan din ay dapat gawin kapag bumukas ng pinto.
Kapag sa wakas ay bumukas ang pinto, Scorpio, ang pinakamahalagang gawin ay huwag magmadali. Hindi hinihingi ng sandaling ito ang pagiging apurado, hinihingi nito ang kamalayan. Masyado kang matagal naghintay at masyado ka nang lumago para hayaan ang bugso ng damdamin ang gumabay sa susunod mong hakbang. Ang oportunidad na nasa harap mo ay hindi nangangailangan ng pagpapatunay, kailangan nito ang pagtitiwala sa mga kutob na hinasa mo sa panahon ng paghihintay. Huminto muna bago kumilos. Damhin ang bigat ng sandali. Hindi para mag-alinlangan, kundi para ipatong ang sarili sa lupa. Ganito mo napapanatili ang kontrol habang umaabante. Hayaan mong maging sinadya ang bawat galaw. Piliin ang pagkakaayon kaysa pananabik, ang linaw kaysa pressure. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga desisyon mo sa sinumang hindi nakasaksi sa iyong paghahanda. Alalahanin na ang kayamanan, kapag naihayag na, ay nangangailangan ng maingat na pangangalaga. Protektahan ang iyong enerhiya. Protektahan ang iyong oras. Hindi lahat ng paanyaya ay dapat sagutin. Hindi lahat ng pangako ay dapat paniwalaan. Natutunan mo nang magbasa sa ilalim ng ibabaw, gamitin mo ngayon ang kasanayang iyon. Itanong ang mga tahimik na tanong. Pansinin kung ano ang matatag, hindi ang kumikislap. Panahon din ito ng pagpipigil. Lumalago ang kapangyarihan kapag hindi agad ipinapakita. Kumilos ng estratehiko. Hayaan mong ang mga resulta ang magsalita para sa'yo. Habang mas nananatili kang nakaugat, mas kusa ring nagiging matatag ang bagong yugtong ito sa paligid mo. Ang pagbukas ng pinto ay hindi ang rurok, ito ang paglipat. Ang mahalaga ngayon ay kung paano mo dadalhin ang sarili mo sa pagtawid. May pasensya. May kamalayan. At may kumpiyansa ng isang taong alam na hindi siya nakarating dito ng nagkataon. Scorpio, habang umuusad ang kabanatang ito, alalahanin mong walang bahagi ng iyong paglalakbay ang nagkataon lamang. Bawat pagkaantala, bawat tahimik na desisyon, bawat sandaling tila hindi nakikita ang pag-usad, lahat ng iyon ay humuhubog sa iyong pagiging handa para sa kung ano ang nasa harap mo ngayon. Hindi dumarating ang bagong taon upang baguhin kung sino ka, dumarating ito upang ihayag kung ano na ang naging ikaw. Ang nagbubukas para sa iyo ngayon ay hindi lamang oportunidad kundi katatagan. Hindi lang kayamanan kundi kumpiyansa sa kakayahan mong panatilihin ito. Hindi mo na kailangang humabol sa mga palatandaan o maghanap ng katiyakan. Ang kalmadong katiyakang nararamdaman mo, iyon na ang tanda. Pagtiwalaan mo ito. Ito ang bunga ng pasensyang tumugma sa tamang tiyempo, ng disiplina na nakatagpo ng linaw. Umusad ka ng walang pagmamadali, ngunit walang pagdududa. Hayaan mong maging sinadya ang iyong mga kilos, protektado ang iyong enerhiya, at malinaw ang iyong focus. Karapat-dapat ka nang pumili ng may talino, magtayo ng tuloy-tuloy, at tamasahin ang dumarating ng walang takot na mawala ito. Habang nagpapatuloy ang taon, tandaan mo ito, ang itinago ay hindi ipinagkait, naghintay lamang ito hanggang sa makilala mo ang sarili mong pagiging handa. At ngayong nagagawa mo na, wala nang minamadali, pinipilit, o hindi tiyak sa susunod na darating. Ito na ang sandali mong umusad, tahimik, may kumpiyansa, at ganap na handa.